Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakikita niyo dito sa harap, insyaAllah, ay yung mga gagamitin natin para sa paghuhugas, paglilinis, pagpaligo ng kapatid natin sa Islam, yung patay na Muslim. Isa yan dito, ito ay ipon. Para ito isapin natin sa ating katawan, no? Na kung tayo yung ilinis, hindi mas-score yung ating sarili sa tubig o ano pa mang mga dumi na galing sa katawan ng ating kapatid. Kailangan din natin ng mask, face mask, para ito sa kung halimbawa man tayo na hindi maabaw, hindi na naman yung katawan ng kapatid natin, kailangan din natin gamitin yan. Kung kinakailangan ko at saka kailangan din natin gamitin yung gloves. Okay? Kailangan din natin itong dalawang tela ng tuwalya para ito takpan yung pribadong bahagi ng katawan, private parts ng kapatid natin na Muslim. Simula sa puso hanggang sa tuhod. So ito pakita natin mamaya. Kailangan din natin yung malaking gunting para ito sa pag-alis o gupitin natin yung damit o pantalon ng kapatid natin. Ngunit kung halimbawa ang kanyang damit ay pwede pang gamitin, pwede itong alisin ng hinay-hinay na merong respeto at pagmamahal. Kailangan din natin na maliit na gunting na ang layunin nito ay para ito i-trim sa kung mahabang bigote na sumusobra sa bibig ng tao. Kailangan ito. Kailangan din natin ang nail cutter para sa kuko, sa kamay, at saka sa paa. Kung mahaba ito, kailangan ito putulan. Kailangan din natin ng shaver o pang-akit. At ang pagkakaiba naman, kung tayo ay nabubuhay, nag-aaral tayo dito sa masilang bahagi ng katawan, sa pinipili natin, at sa masilang bahagi ng katawan. Ngunit kung siya ay patay na, ang aahipin na lamang natin na balahibo ay dito sa pinipili. Hindi na natin pwedeng ahipin yung balahibo sa pribadong bahagi ng katawan ng ating kapatid sapagkat bawal natin na tingnan yung kanyang pribadong bahagi ng katawan. Isa pa kailangan natin gawin yung plaster. Na kung halimbawa mayroong sugat na kinakailangan na lagyan ito ng sapin na hindi mas po yung sugat niya, lilinisan ito at nalagyan natin ng plaster. With still respect na paglalagay. Kailangan natin ng sponge para ito sa paglilinis ng kanyang katawan. Kagaya ng normal na naliligot tayo, na gumagamit tayo kung isa ng panghilod, so ganun din sa kapatid natin na Muslim. Kailangan din natin ng mask perfume. Ito yung dalawang mask perfume. Ito yung black at saka yung powder na white. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Yan ang itsura ng pagbalot. Ngayon, ito ay ilalagay dito. Yung sinabi ko kanina, ilalagay dito sa gitna. Okay. Ito naman, yung powder, yung itim, saka yung puting musko na pabango, ito ay isasabi dito. Palagay. Pati itong mix. Ang layunin nito na kung mayroong nalalabas sa katawan ng kapatid natin habang siya ay tinatapos,
Pag nabasa ito, ma-absorb niya mababa mo yung resulta. Because this is most. Subhanallah, tapos kung pabango, imbis magpabango, pag nabasa ito ng galing sa katawan ng tao, subhanallah, it will produce good smell. So, ito yung purpose niya. Ngayon, okay, tapos na ito. So, ngayon, ihahatid natin yung kung paano hugasan ang patay ng Muslim. At yung hugasan, brother, yung design, yung mas maganda, sa akin actually, pwedeng hugasan sa kawayan. Yung sa sahig na sahig ay kawayan. Ngayon, mas maganda din na naka-elevate yung hugasan talaga ng patay, ito ay mayroong mga space dito. Kagaya ng pinakita natin kanina. May mga space para pumanuhan ng tubig na ililinis sa kanya, tumiin na lalabas sa kanya, diretso ito mahuhulog. Hindi ito sasama sa kanyang katawan habang siya nililinisan. Okay? So, ang itsura niya, mayroong space. Na mas maganda pa brother na kung pag-uwalas natin ay yung naka-elevate banda dito sa ulo. Maganyan siya. Naka-elevate siya. Para hindi tayo mahirapan mag-push ng kanyang tiyan kung siya kung palalabasin na yung dumi sa katawan. Halimbawa, dali. Ito ay patay na Muslim. Okay? Meron pa siyang dumi. So, wala tayong ibang sasabihin dito. Wala tayong sasabihin, walang rekruma, wala. Just start with Bismillah, tapos na. So, ngayon, tatanggalin natin yung kanyang pantalon na hindi siya nahihirapan. Tatanggalin natin yung kanyang damit na hindi siya magkaroon ng disrespect. So, kahit na sa pagtanggal ng damit, kailangan meron tayong pagmamahal sa kapatid natin at meron tayong tinatawag na respeto. Isipin natin na ang patay na inuugasan natin or inahanda natin sa paglilili tayo ito para isipin mo na magkaroon ka ng respeto sa darating na panahon kung ikaw gagawin ng kapatid. Pangalawa, reminder, ano man ang nakikita natin sa katawan ng kapatid natin, kailangan ito ay itago natin. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, kung itatago mo ang sikreto ng kapatid mong Muslim, sa araw ng paghukom, itatago ng Allah ang sikreto mo. Ngunit kung alam mo yung sikreto ng kapatid mong Muslim, ipapaalam ng Allah SWT ang sikreto mo hanggang sa huling araw o sa araw ng paghukom. So ngayon, kukunin natin o tatanggalin natin yung damit o yung pantalon at damit ng ating kapatid. So sinabi ko kanina, simula sa tuhod hanggang sa puso. Kailangan hindi ito makikita. Kasi ito yung bahagi ng katawan natin na hindi pwedeng ma-expose. Ito yung private parts ng isang lalaking Muslim. So, gagamitin natin ngayon is yung buntin. Okay, brother? Kung ang damit ng brother natin ay pwede pa masuot, pwede itong tanggalin with respect. But ngunit, kung siya patay na, kung minsan napakahirap. So, ang gagawin natin, ito. Okay. Gupitin yung kanyang pantalon na hindi na-expose ang kanyang private parts. Okay, nakikita natin with respect yung pagtanggal ng damit. So ito ganoon din, pwede na yung tanggalin dito or tapos ito sa kabila din.
Okay. So, tanggalin na natin yung damit kapatid natin. Ganon. Isa naman, kukunin natin yung damit. Ito yung sa balikan. Huwag mo nagamit. Okay. Tapos, ito. Ito. Okay. So, alhamdulillah, ito ay wala na siyang saklop. So, nakikita nyo, simula nitong ganitong stage ng patay hanggang sa siya babalutin, dito nakikita, dito na-expose. Yan po ang isang napakataas na respeto ng isang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. Na hindi niya pwedeng i-expose ang private parts ng isang Muslim. Kanina sinabi ko, kung halimbawa ang namatay ay nanay mo, na hindi siya Muslim, nakakalungkot. Papasok siya sa funeral parlor, pagkatapos nun, bubuksan yung kanyang katawan, makikita yung kanyang private parts, yung kanyang mga pamilya ay nasa labas, nagkikiyakan, ngunit ang kanilang ina, nasa loob, ay kinakatay. So, hindi yan pwede sa Islam. At tandaan natin, na kung ang namatay na Muslim, malalaman natin kung siya ay patay na sapagkat ang kanyang paa ay ganito ang itsura. Ganito. Diretso na. Okay? Isa yan sa tanda na patay na tao. At isa pa, ang tanda is yung ang kanyang ilong ano ito sa kanan o sa kaliwa. Hindi na ito straight. Ito, nakaganyan o naka sa kaliwa. Yung kanyang mga joint, ito ay nagsiseparate na. Yung mga joint niya. Okay? So yan, yung tanda. Ngunit halimbawa mga kapatid, kung ang katawan ng isang kapatid na Muslim, halimbawa, itong namatay na kapatid natin, ang kanyang kamay ay ganito. Matigas na. Okay? First thing na gagawin na nagbuhugas is i-massage ito. I-massage yung lahat ng joint para ilagay sa gilid. Upang kung ikaw ay magbubugas na nasa gilid yung kamay, hindi ka mahihirapan. So, kailangan ayusin mo ito. Ngunit kung halimbawa, ang kamay ng kapatid mong Muslim ay gano'n na lang, kailangan ayusin mo ito. Ngunit kung halimbawa, ang kamay ng kapatid mong Muslim ay gano'n na lang, kasi matigas na, hindi mo naman pa mailagay sa gilid. Bawal sa Islam na baliin ito at ilagay dito. Pinagbabawal niyo. Bawal din sa Islam na sugatan ang patay. Bawal din sa Islam na sampalin ang patay. Bawal sa Islam na anuhin yung buhok ng patay. Bawal sa Islam na putulin yung balbas. No. Okay? Ipapakita natin mamaya. So, ilan lang yun na bawal sa Islam. So, ngayon, yung sinabi natin kanina, ito. Una, i-trim natin yung kanyang balbas. Ito. Yung kanyang bigote. Yan. Trim natin kung mahaba ito. Yan. Okay. Okay. Yan. Pangalawa, kung mahaba ang kanyang kuko sa kamay, simula tayo sa kanan. Bawa. Kung mahaba ito ay putulan natin. Ganito. Okay. Hanggang dito, dito. Okay. Pagkatapos ng kanan, kaliwa din. Kaliwa. So, simulan tayo dito or sa maliit. Yan. Okay. So, yan ang paggamit natin ito. Katapos, sa paa.
Okay? Dito, kung mahaba yung kuko. No? Ulitin ko, yung shaver, ganun din. Balik tayo ng shaver. Kung mayroon siyang balahibo sa kilikili, gagamitan natin ito. Ha? Ito. Okay? Ganun natin. Alas. Tapos, yung kaliwa. Okay? Tapos na. Pagkatapos niyan, tapos na yan, no? Meron na tayo na. Okay. Ngayon, sinabi ko kanina, ito. Kung may mga sugat siya, lilinisan niya at halimbawa, lagyan natin ng lagyan natin. Kung halimbawa, may sugat siya dito, linisan, ng sabon, tubig, at pagkatapos noon, lagyan natin. Okay? Kapag siya ay lumanasan. Halimbawa lang kung meron siyang sugat. Kung wala naman, so no need for this. Okay. Ngayon, pagsisimula tayo ng paghuhugas. Magsisimula ng paghuhugas. Kung ang mata ng batay ay nakadilat, halimbawa, nakadilat yung kanyang mata, i-open mo yung mata. Ganyan, unang-unan, ito ay isasara. Okay? Usually, ang batay, ang joint niya dito ay wala ng connection. That's why open yung bibig. Nakanganga. So, isasarado natin yan. Pag isarado natin, pwede tayo gumamit ng isang pangtali. Halimbawa lang, ganyan, itali natin dito. Aywa. Okay? So, yan na. So, nakatali siya para masarado ito. Ngayon, magsisimula tayo ng paglilinis ng patay na Muslim. Bago tayo magsimula sa isang patay, mayroong nakasta sa kanyang tiyan na kailangan ito ilabas. Na hindi siya susugatan. Hindi hihiwaan. Ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin, ang patay, itatayo natin ito ng ganito. Para sa bago siya itayo, i-open mo ito. Okay? At itatayo natin siya ng ganyan. Ganito. Halimbawa lang ganyan. Ganyan ka. Tapos dito, ipupos ito. Bababa. Ganyan. Push siya bababa. Na. Okay. Tapos ibabalik siya na kasama itong tubig. May tubig. Dito. Pwede natin ilagay yan dito. Tubig na habang ano yung tubig. Malabas yung tubig. No? So, ngayon, ang gagawin natin ay pinakita ko kanina sa inyo itong tela na ito. Kaliwang kamay, ha? Kaliwang kamay. Ayan. Okay? Ililinis siya dito. Okay? Pag nakita mo na may dumi, kunin mo ito, tapon. Basura. Kuha ka ulit ng isa, at lagay ulit sa kamay. Okay? Linis ulit. Pag meron pang dumi, maraming dumi na lumalabas, tapon ito, pwedeng ulitin siya at ipus ulit ito. Hanggang sa, kung ikaw ay paglilinis na sa likod, bawa, ganyan, paglinis mo, pag tingin mo wala ng dumi, okay, alhamdulillah, kailangan na magsimula sa paghuhugas. Unang-una ang gagawin sa kanya is wudu ablution. First, hugasan ng kanan hanggang sa puso, tapos yung kaliwa. Okay? Kaliwa. Pagkatapos, sa bibig. Sa bibig. Sa bibig, brother, tandaan natin na hindi pwedeng lagyan ito ng tubig. Kasi pag nilagyan mo ito ng tubig, ito ang tendency na mag-spoil ng sisira ng sapin niya. Kasi wala ito, hindi na ito makakalabas, o di kaya lalabas ito diretso sa likod. So, hindi ito pwedeng lagyan ng tubig. Gagawin naman, kuha tayo ng ula, no? At ililinis sa bibig. Open yan, ganyan, ililinis sa bibig. Okay?
Tapos, pagkatapos ng bibig, takpan yung bibig at ang ilong. Pagtakip ng ilong, kailangan ang ilinis dito ay kaliwa. No? Ganyan. Kaliwa. Pagkatapos, mukha. Basahin ang mukha. Ganyan. Mukha ng tubig. Yan naman yung tubig. Ganyan. Okay. Pagkatapos ng mukha, babalik tayo dito sa braso. Ito. Hanggang sa siko. Okay. Yan. Tapos ng kanan. Kaliwa. Pagkatapos ng kaliwa, babalik tayo sa ulo. Diba? Yung nag-uubo tayo dito sa ulo, ibalik, tapos diretso sa tenga. Next, pagkatapos ng ulo, sa tenga, dito tayo sa paa. Ganyan, tubig. Okay. Pagkatapos ng kanan, kaliwa. Okay. Ganyan. Okay, pagkatapos nun, tapos na yung ulo. Ang gagawin ngayon sa kanya ay paliguan siya. So, pwede na tayo magamit ng sabon at saka tubig. Sabon, pwedeng powder, pwedeng bar. So, ito ay kukuha tayo ng sabon, lagay natin sa haluin. Hindi kaya, pwede rin sabunan diretso. Ganito, kukuha ng sabon. Sabunan diretso, ulo. At kanang bahagi muna. Kanang bahagi. Ganyan. Kanang bahagi. Pasok mo siya. Pasok. Okay? Kanang bahagi. Okay? Dito sa private parts, brother, tandaan natin na ihahawak natin dito ay kaliwa. Ganito. Ganyan. Okay? Tapos nun, kaliwa, sabunan, katawan, sa dito. Okay. Dito. Okay. Pagkatapos ng sabon at tubig, banlawan. So, ito na ngayon. Babanlawan namin. Banlawan. Habang tinatapan ito, ililinis ang buong ulo. Kunin na natin ito inshallah para at least maganda yung pagkakana natin. Nakasarado yan. Ganyan. Tapos, kanan ulit, linisan. Ito. Ganyan. Ito. Ipapasok ko siya. Pasok ko ito. Ganyan. Ganyan. Tapos, dito. Okay. Bandaw. Okay. Balik tayo sa dito. Brother, kanan, tapos likod. Kung malaki ang tao, malaki ang, halimbawa, ang patay, madali lang i-paikutin. Ganito lang gagawin natin. Paan natin, at saka ipatong yung kanang paa niya. At saka ganito, oh. Ganyan. Okay, sige lang, sige lang. Okay, ganyan. Tapos, lilinisan dito ng assistant mo, halimbawa. Tapos, dito sa likod. Ganyan. Tapos, ibalik siya. Okay? Tapos, kaliwa. Ibalik ganun. Kaliwa. Tapos, sa kanan, ganun din. Patong ito. At ito. Okay? Ganun. Tapos, linisan. Yan. Sa likod. Dito, kailangan kaliwa, okay, tapos ibalik siya. Tandaan natin, brother, habang minumove natin yung patay, ginagalaw natin ang patay, sa kanan, sa kaliwa, kailangan with respect. Hinay-hinay, wag yung parang barubado ka na minumove yung, no, with respect and love. Okay, so ibalik natin. Okay, tapos na yung sabon at tubig. Pangalawa, kailangan gamitin na natin yung cedar o yung mansanitas, no? Yung dahon ng mansanitas na dinikdik at ihalo sa tubig. Halo sa tubig at ito ay
Haluin at ipalikot sa kanya. Okay? Ipalikot sa kanya. So, simula tayo sa ulo. Ganyan. Tapos, kaliwa kanan. Okay? Ganon. Tapos, ganyan. Piliin niyo sa buong katawan. Pagkatapos niyan, ito sa kanan. Pagkatapos ito, sa likod. Ganon din. Ito yung process yung assistant. Ganyan ulit. Ganyan ulit. Ganyan. Ito sa likod. Ganyan. Okay, habang hindi nakikita ang kanyang aura o yung private parts. Ganyan. Okay. Tapos, babalik siya. Kaliwa ulit, kaliwang bahagi ng katawan. Okay. Buhos, ganyan. Ganyan. Okay, habang ito ay nakatago sa loob. Pasok. Okay. Yan. Ganyan. Okay. Tapos, yung kanina pinakita natin na ano siya. Okay? So, pagkatapos ng banlawan, tubig ulit. Kukunin natin ito. Dito, babanlawan. So, banlawan natin. Una, nanaglit, ulo, ganyan. Tapos, kanan, bahagi ng katawan. Tapos, ang kanan bahagi, dito, sa private parts. Ganyan, dito. Okay. Tapos, dito sa kaliwa. O, ganyan. Okay. Saka sa likod. So, nakikita nyo kapatid, na ilang beses na tayo nag-uugas, still hindi pa rin nakikita yung aura ng kapatid natin yung private parts. Pupunta tayo ngayon sa pangatlo kasi nabalawan na siya. Ito ngayon yung pag-uling palibot sa kanya. Tubig at saka alkampor. Yung alkampor, ihalo sa tubig at hahaluin. Okay? Ang alkampor iba. Pag tayo ay naglagay ng alkampor, ganito lang. Ito. Buhos, ganyan. Sa buong katawan. Okay? Dito. Okay. Yan. Buong katawan. So, tapos sa likod. Okay? Yan ang pinakalas. Sa alkampor, hindi pwedeng banlawan. Okay? Hindi pwedeng banlawan. Makikita natin na sa katawan ng patay, makikita mo yung ano ng alkampor. Ganyan. Okay? Makikita mo. Ang purpose nito, ito yung magsisilbing pagpapastil, patigas ng katawan ng patay. Pangalawa, ang layunin, alhamdulillah, na hindi siya pupuntahan ng buhok sa kanyang grave. Okay? Yan ang layunin, o yan ang purpose ng alkampo. Preserve, parang ipipreserve siya. Para sa insekto. No? Para sa insekto na hindi siya yung insekto. So ngayon, ang gagawin natin is ganito lang. Ganito. Alhamdulillah, still with respect. Ganito lang. Damping-damping lang. Damping-damping. Okay? Yan. Damping-damping, ha? At saka ngayon, kukunin natin yung basa ng dala. At papalitan natin na tuyo. So itong basang dala, yan natin. Okay? So tapos na tayo sa paglilinis sa kanya, pag-ugas sa kanya. Ngayon, itong patay ay gagawin na natin, babalutin natin. Dadalhin natin siya ngayon sa kung saan nakahanda na yung pinakita natin kanina upang siya ay babalutin. So, ang pagbuhat nitong patay, papunta doon sa kung saan natin babalutin siya, kailangan ito ay may respeto, with respect. Okay. Ba? Hinay-hinay. Ayan. So, nandiyan na. Still, brother, nakikita nyo na nakatakip pa rin yung aura ng patay. Hindi pa rin na-expose. Pagkatapos na siya ay ilagay na sa kung saan siya ibabalutin, no? Ganito na yung itsura niya.
So, gagamitin natin ngayon, inshallah, itong oil-based na mist, yung pabango na oil-based. Ilalagay ito sa bahagi ng kanyang katawan na ginagamit niya sa pagsujud. Okay? Dito. Pati ilong. Pagkatapos. Dito. Pati ilong. Tapos, yung kanyang kamay. Kanyang kamay. Kanan. Tapos, yung kaliwa. Salam. Tulala. Kaliwa. Tapos, tuhod. Tapos, kaliwa. Tapos, paa. Paa. Okay. Kung may marami pang natitira na pabango, pwede ito ilagay dito. Sa balbas, pwede ilagay. Dito, katawan. Okay. Pwede ilagay niya. Okay. Pabango. Okay. So ngayon, babalutin na natin yung patay. Okay. Now, ganito. Una, kung nasa paa ako, left over right. Kung nasa paa. Kung nasa ulo ako, right over left. Ganito, brother. Ha? Pwede ganyan lang. Sige. Sige. Ganyan. Okay. Hawak dito. Iwan. At kukunin natin yung sabi. Okay. Ilan? Ito ay nakatakip ha? Yung nakatakip na niya. Takip yan. Okay? Okay. Next. Sige, siya mo na. Ganun mo. Hindi, ito muna. Sige. Ganun mo siya. Yan. Ganun mo na. Yan. Okay? Pwede ba kayo? Hindi, kahit ito. Yan naman yung okay? Sige. Inubukas na yun dahil hindi ko patay. Patay na yung sarap na yun. Okay, brother? Ikaw suli. Okay. Ito, Okay, brother. Actually, ito ay ito ang gagawin. Okay.
Identify ito na ito yung ulo. Ito yung ulo. Ito. Ayan. I-check lang natin kasi kailangan ito ay masikip. Yung hindi lang masyadong ito lang. Okay. Bawa yan na isa. Tapos, sige. Ayan. Dahil makikita nyo na dito sa kaliwa lahat yung naka-ribbon style ng tali. Kaliwa ha? Nasa kaliwa lahat. Ilan na lahat? Ito. Ha? Ayusin na natin sa ulo kasi hindi maganda. Ano? Sana. Ayun natin sa ulo ha. Hindi naman siya masal kasi ito, kailangan ma-emphasize ito na ito yung ulo. Okay, ito lang ha. Chef, okay lang? Ayan. Ito. Ayan. So, tali. Okay lang, sir? Salamat. Okay, ganyan. Okay, ito yung sa ulo. Okay ba? No? Ngayon, kung yan ang ulo, o sabihin dito yan nakaganon, no? Di ba ganda, no? Ganyan. Ganyan ba? Okay? So, yan ang ulo. Dadali sa masjid. Ngayon, dadali dito sa masjid. Kaya nga nagkaroon ng ganito, kasi ito ay bubuhatin. Dalhin sa masjid. Okay? So, lalagyan natin sa baba. Brother, ang imam, kung ang patay ay isang lalaki, ang imam ay nasa ulo. Kung ang patay naman ay isang babae, ang imam ay nasa gitna. Okay? So, yun ang rules. Ngayon, magdadasal kami. Ako yung imam, nandito yung mga tagasunod. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mayroong 40, okay? Apat na po, 40. Kung mayroong 40 na mananampalataya ay nagdadasal sa patay, at itong 40 na ito ay hindi gumawa ng shirk, yung paglagay ng katapal sa Allah sa pagsamba, lahat ng hinihingi nila ay sasagutin ako.
Yan ang unang hadith. Pangalawang hadith na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung may nagdadasal sa patay na tatlong line is good sign. Inshallah. Okay. Ang pagdadasal sa patay kailangan ng 4 na takbir. So, una, Allahu Akbar. Ang unang babasahin sa unang takbir is Al-Fatiha. Al-Fatiha lang. Allahu Akbar. Ito yung pangalawang takbir. Sa pangalawang takbir, ang babasahin ng imam ay second tashahud. Salat al-Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ito yung pangatlong takbir. Sa pangatlong takbir, ang gagawin ng imam ng lahat ng mga nagdadasal ay magdasal para sa patay. Okay? Dua para sa patay. Siya ay patawarin ng Allah, siya ay iligtas ng Allah sa kaparusahan sa impyerno, kaparusahan sa grave, bibigyan siya ng Allah ng lugar sa paraiso, nilinisan siya ng Allah SWT. Yan ang pangatlong takbir. Pang-apat na takbir, Allahu Akbar. Wala kang sasabihin o gagawin except Assalamualaikum warahmatullah. Isang taslim lang sa kanan. Pagkatapos noon, alhamdulillah, bubuhatin ang patay, kahit di siya magbuhat, at dalan sa grave. Huwag kaya dito sa kanila. Dito sa kanila. Okay. Papunta na ito, brother, sa grave. Ngayon, ililibing na natin yung patay. Ilibingan natin ay ganito. Halimbawa, ipasok na natin sa libingan. Brother, ang libingan ng mga Muslim ganito. Ganito, ha? Ito ay hukay. Ito ay hukay. No? Ngayon, ang hukay na ito, merong hukay dito na maliit. Merong hukay na maliit. Kaya ang patay na Muslim, gagawin so, ngayon, papakita natin kung paano siya ibababa sa hukay. Kunyari ito yung hukay, ha? Ito yung hukay, ibaba. Kunyari itong hukay. So, kukunin ng patay. Patay, dadaan siya pag ganito. Okay? So, buhatin natin. Maunang ulo. Kasi nandun yung kibla. Nandun ang direksyon ng kibla. So, maunang ulo. Buhatin niyo. Ayun, sa gitna. Ito ako. Rumugutong mo na. Diyan ka sa gitna. Hindi ako rumugutong. Bismillah.